Deserve ba ni Kim Chu ang pangbabatikos sa kanya? Kaliwat kanan ang natatanggap ng Chinite Princess na pambabatikos laban sa kanya, dahil sa isa umanong fake news na kumalat, na siyang pinaniniwalaan ng mga netizens. Nagsimula ang isyong ito sa isang episode ng Showtime, kung saan ay puno ng emosyon ang pagkasabi niya ng Deserve. Hindi lang siya ang nabash kundi pati na rin si Vong Navarro. Pero si Kim ang mas nakatanggap ng maraming bashing. Ilan sa tinuturo na dahilan ay Bisaya siya, pangalawa ay dati na raw itong basher ng former President Rodrigo Duterte. Noong kasagsagan ng pandemya ay nabash din ang aktres dahil sa kanyang pagreklamo sa pagbabawal ng paglabas ng mga tao. At sa pagkumpara nito sa batas ng paaralan kung saan ay sumikat siya sa tag at kanta na bawal lumabas. Ngayon ay nahaharap na naman sa isyo ang aktres dahil sa pagkasabi niya ng Deserve. Pinaniniwalaan ng karamihan na kampi sa mga Duterte ay nagpaparinig umano ito at pinagtatawanan ang naging sitwasyon ng dating Pangulo. Depensa ni Kim ay binabasa lang umano niya ang script at wala siyang masamang intensyon. Dagdag pa niya ay sana mag-fact check muna ang mga netizens. To the rescue naman si Mimi Vice Ganda sa kanyang kapwa-host, at nagbigay ito ng advice sa mga netizens na huwag agad magpapaniwala sa mga fake news at fake accounts. Dumiretso umano ang mga netizens sa legit profiles ng mga artista. Kung bago ka pa sa channel ko ay huwag kalimutang like, subscribe, share at magkomento. Sa sumunod na araw ay namaga ang mata ni Kim na tila ay hindi ito nakatulog. Viral din ang pagtakip ng isang lalaki sa mukha ni Kim sa tarp ng Julie's Bake Shop, kung saan si Kim ang endorser. Sa darating na March 26 ay ipapalabas na sana ang movie nila ni Paolo Avellino, ang My Love Will Make You Disappear. Pero tila ay madedelay ito, dahil may kumakalat ngayon na nais e-boycott ng ilan sa mga netizens ang movie nila ni Paolo. Deserve umanong di panoorin ang kanilang palabas dahil naging bastos umano ang aktres. Galit namang pinagtanggol ng mga tagahanga ni Kim ang mga nagbatikos at nang bastos umano sa aktres. Hindi daw deserve ng Showtime host ang mga paninira sa kanya. At hindi raw sana e-banton sa kanya ang galit ng mga Duterte followers dahil sila umano ang may kagagawan kung bakit nangyayari ito sa dating Pangulo. Napaka-OA umano ng mga bashers dahil affected umano kahit wala naman raw pinariringgan. At nagalit kaagad raw ang mga netizens dahil lang sa with feelings ang pagkabigkas ni Kim sa Deserve. Nagpaabot naman ng suporta ang mga celebrities sa kanya gaya nina Bianca Gonzalez at Paolo Avellino. Ano sa tingin ninyo?